tinatambakan ng basura. Pero hindi ito yung mabaho at nabubulok ha. Ito yung mga nakakapolitiko talk. Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinalagan at hindi pinalampas ng netizens all over the world. Ako po si Sam Acosta. Ako po naman ay si Marichu Villanueva. At ako si Ronald Llamas. At dahil wala si Jordan the Dreamer, ayan, Jordan, kung nanonood ka ngayon, namimiss ka namin. Ay, di ba kayo dyan? Absent. Wala si Mr. Pag-isipan High ko. Energy. Pag-isipan ko. Ngayon sa Politaktakan, si former VP spokesperson, Attorney Barry Gutierrez. Yay! Good evening. Welcome. Excited to be here. Salamat sa pagbisita and for taking your time today, Attorney Barry. At para i-welcome ka, narito na ang ating unang basura. Harry Roque, na basura nga ba ang application for asylum sa the Netherlands? Bagamat sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na lumipad sa Germany si Roque para doon naman mag-file ng asylum, idinanay ng dating spokesperson ang mga paratang at sinabing nakaka-strike to na at fake news ang Secretary ng Department of Justice. Isa lang ang masasabi ko dyan. Dito, tapos meron tunog. Okay, tignan natin kung anong tunog. Umuwi ka na bakla. Grabe naman yun. Pero other than that, bakit ba mahalagang pauwiin si Roque sa Pilipinas? Ano bang maiko-contribute ng presensya niya sa bansa, Attorney Barry? Aba, matindi. Simple lang. May kaso siyang hinaharap dito. At hindi ito magaang na kaso. Medyo may kabigatan yung kaso ng human trafficking. At habang wala siya dito, hindi siya pwedeng humarap doon sa mga paratang laban sa kanya. Wala na nga siya sa house contempt eh, di ba? Wala na, wala Nalifted na. na. Wala So na. dapat bumulik na siya. Tama. Para mas maraming palaka. Influence. Hindi, gusto rin siya pabalikin para linawin niya yung sinabi niya na tayo ay nahati sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Saan ba siya kasama ron? O pareho siyang kasama? Ano bang kulay niya? Oo. Pero medyo naging icon din kasi siya ng impunity. Parang habang nandun siya, ay banat siya ng banat, pero yung kanyang kaso rito ay, sabi nga ni Attorney Barry, seryoso. Human trafficking at saka money laundering. No? Kung yan ay totoo, sabi naman mismo ni Attorney Harry Roque, ay handa niyang harapin. O, di Pero harapin nga, niya. meron pa Ang ano. hinaharap kasi niya ngayon, mga field of tulips. Bakit, Mamicho, nahirapan tayong pauwiin kaya siya? Ano kayang reason? Malapit na yung kanyang Philippine passport, Tama. Ma-cancel. Oo, kasi may pending case na sa human trafficking. And delikado rin siya. Magre-request na ang DOJ ng sa Interpol notice. Kaya di ba, who's next? Ang tanong. Wag nag-uunahan sa actually ni Senator Bato. Who's Pero next? ang Europe kasi, o yung Schengen na tinatawag, yung visa kasi niya Schengen, practically buong Europe yon maliban sa UK. Ang ibig sabihin kasi niyan, pag nag-apply ka ng asylum, may proseso yan. At hindi ka basta-basta tatanggalin o sisipain hanggat yung proseso ay hindi nako-consummate. Pero siyempre may mga exceptions yan. Lalo na dun sa mga seryosong kaso like human rights violation. Kung meron kang human rights violation dito, ay pwedeng gawin kang exception. Human trafficking at money laundering, hindi ko sigurado, pero pwede rin. No? At ang sinasabi kasi ng DOJ at ng Malacanang, ayaw nilang ikwento yung lahat ng detalye dahil baka ang tumakas. Dahil ang tingin nila ngayon kay Harry Roque ay pugante o fugitive. Fugitive Kung from justice. sasabihin nila lahat ng alam nila, baka biglang pumunta sa ibang lugar katulad ng China. Hindi kasi nga, meron yung Schengen niya, issued by Germany. Ay alam mo si Harry, masipag sa pag-tweet. Nag-tweet siya, landing here in Germany. Para updated ka sa Twitter, Mamicho. I have no choice. Gen Z ka dyan. Kasi dati naming column sa Philippine Star yan. Ano Diba? po kaya yung sinasabing fake news as per Harry Roque?
di ba, ang dami niyang fake Ng news. DOJ daw. Oo, silang dalawa actually nag-aakusa ng ganyan, ng fake news. Alam mo naman, the best disinformer o misinformer wins the game. Ako, bibigyan ko ng konting, subukan nating intindihin yung kiniklaim niyang fake news. Palagay yes, ko, ang attorney. dinidispute niya, yung claim na dininay. Dininay yung kanyang asylum. Pero mukha kasing hindi naman denial, hindi inaksyonan, pinasa Sa Germany. from Netherlands to Germany. Doon So, kasi- in effect, denial, di ba? Pero siyempre, ang spina niya, hindi totoo na dininay. Na maybe literally true, pero same effect. Dahil Okay. pumasok siya via Germany, Tama. doon siya kumuha ng visa. Parang ang sinasabi ng iba, although hindi natin sigurado, di yung Germany ang magproseso ng kanyang asylum. No? Pero hindi tayo expert yan sa mga asylum laws. Kaya ang ginagawa lang natin ay Ibig sabihin din nun, the fact na kung totoo nga na pinasa ng Netherlands sa Germany, hindi inaksyonan agad, ibig sabihin walang nakitang urgency dun sa kanyang application. Kasi kung mapapakita mo talaga na merong well-founded fear of persecution, Na yun ang dahilan niya. Yun ang dahilan. Political persecution. Bibigyan ka ng di ba? Hindi dadaanin sa technical. Pero the fact na sinabi na dahil hindi naman kami nag-issue ng visa mo, doon ka dapat lumapit sa ibang bansa, ibig sabihin, initial determination, walang urgency. Di Pero ba? nung bata ako, pag sinabi, hindi pa uso yung political asylum. Pag sinabi mo asylum, something, mga mental. Parang iba na yata yan, Ma'am Lichu. Iba. At dahil dyan, Pag Hindi sinabi naman asylum, nakakagulat yun pag si Harry Roque ang o pinag-uusapan. unang-una pa lang yan na basura, next basura, itatapon ko na. Matapos ibasura ng COMELEC ang registration ng Duterte Youth bilang party list, ay pumalag at umapela ang chairman nitong si Ronald Cardema. Ang desisyon ng COMELEC, mare-recycle nga ba? Para sa aking opinion tungkol dyan sa issue ng kung pasok ba sa akin ang Duterte Youth bilang representasyon ng mga kabataan. Naniniwala ako sa kasabihan na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya pasok na pasok para sa akin yan. Bakit? Kasi parang magiging isang representasyon ng isang organisasyon ng mga kabataan para sa ating sambayanan, or masasabi nila ang opinion or kanilang mga nais na ipahayag sa ating sambayanan. So for me, ang youth ay pag-asa ng bayan, kaya pasok ang Duterte Youth para sa akin. That's all. Approve ako sa Youth Duterte Party List kasi ine-encourage nila yung mga school natin na ibalik yung ROTC. So yun yung isa sa mga reason ko kung bakit pabor ako sa maging representative ang Youth Duterte Party List sa Kongreso. Pinag-iinitan lang ba ang Duterte Youth dahil may Duterte sa pangalan nila or dahil hindi na sila youth? Sec Ronald, what can you say about Well, alam that? naman natin sa ating politika, weather lang yan no? Pero, sabi nga nung isang nagsalita kanina, dapat talaga may representatibo ang mga kabataan. Hindi ko lang alam kung si Cardema yon. Pero under the law, ang youth up to age 35, pwede pang ma-classify So, pwede na pa youth. ako. Huwag ka sinungaling. Pag-asa ng bayan, hindi umaasa. Parang hindi naman kami nagkakalayo ni Cardema sa edad, Pero no? tagilid yung Cardema ruling ng disqualification. Kasi if that applied to him, maraming incumbent dyan sa Congress ang dapat ma-apply ang na yan. Pero parang hindi naman yung dahilan sa kanilang disqualification. For ano po ba? For Oo, clarification, ano ba falsification. yung Non-registration. meaning? Baka Bakit si sila... attorney alam. Yes, bakit sila disqualify? Ang isang attorney? issue talaga yung falsification in their application. Di ba, okay. lumabas yung balita about a week ago na maski pangalan ng kanilang first nominee, peke pala. Di ba yung ginamit na pangalan? Gumamit ng pangalan na hindi siya entitled na Screen name, gamitin. parang ganon. Oo. Alias. So, mukhang ang problema talaga, hindi pa doon sa representation Kasi ngayon, mas maluwag na Di ba? In terms of yung sino pwede mag-party list. Kaya kung ano-anong party list nga nakikita natin Parte-parte na. Pero mukhang dito, at tama naman, weather. Pero hindi rin na nagiging madaling i-disqualify ka kung yung papeles mo sablay Di ba? Yun. Pero alam mo, kawawa din naman yung Duterte Youth dahil
na disqualify sila kasi nag-file sila ng impeachment against President Marcos. Yun naman. Kaya sila Pero- napag-initan. Kayo naman, oh. Pero kung wala naman yung technical problem sila, hindi sila madidisqualify. Yun So, nga, pinag-iinitan nga talaga, Mamicho. Mari, kasama yun. Hindi mo Diba? maalis Kasama yan. yun. Oo, Oo. kasama yun. Pero hindi ko lang maisip na kawawa sila. Ba, ilang taon din naman sila sa Kongreso, no? May Congression kasama sila sa mga insertions. Kasi regarded Biro sila mo, sa regular party list ka congressman. nung panahon na presidente si Duterte, tapos ang pangalan mo, Duterte Youth. Oo. Di ba, Kwan yun? Medyo hindi maganda. Di ba? Eh, sabi nga ni Barry, Pag ako political naging eh. presidente, hindi ako papayag na may Llamas Youth. No? Bakit pag yung... So, possible din po Kami hindi kami yun. mapayag. Ang pangit, di ba? Hindi namin boboto. Yung Pangit, sasama pa lang diba? yaman. So, possible din yun, Sek, na kaya rin medyo na-disqualify is hindi na youth, ganon. Hindi, Gayot mukhang na, hindi naman gayot yun. na. Mukhang hindi naman yun ang dahilan. Mas okay, technical okay, yung mas ginamit. technical. Kaya warning sa iba. Pero kung nga dapat mismo si Comelec Chair, ano pangalan ni Comelec Chair? Garcia, ay inaamin niya na maraming problema yung party list system. Halimbawa, meron ka mga party list na nanalo na ang pangalan ay programa ng gobyerno. May Oh, yeah, Tupad party list, may four-piece. 4-piece party list, meron Saka, kang SSS, GSIS party list, meron kang kung ano-ano mga programa ng gobyerno. Eh, may president na dyan. O yung MAD. Yung MAD dati. Pero bakit po nung nagfa-file, nakalusot pa rin, tapos nakatakbo pa nung election? Kasi nga doon sa registration prep, may problema ang COMELEC. Doon nagka... Ang proposal ni Comelec Chair Garcia, mag-file sa Supreme Court para i-review lahat yan. Yes. No, dahil long overdue na daw na i-review yan. At yung limits ng Comelec ay hindi nila kayang basta-basta i-disqualify yan. Administrative. Totoo ba yun, Tama. Attorney Barry? Mula kasi nang nilabas ng Korte Suprema yung desisyon sa atong paglaog na case, napakaluwag na eh. Kahit sino eh. Ang pinagbabawalan na lang actually ay yung mga registered political party na meron ng existing representative sa House. Bakit yung Liberal Diba? Party? Oh. Pero hiwalay, di ba? ML, di ba? Yun yung ginawa nila, di ba? Yun pwede yun. Malapit-lapit na kayo. You're on the edge. Pero Hindi liberal yan, hindi liberal yan. outside of that, kahit ano pwede. Kaya kung ano-ano na lang ang So, nagsisulputan. Pink-star party list, pwede? Wala. Pili ka? Pwede. Pwede nga Llamas party list. Eh, baka manalo. Makakaasa ka ng mga 3 boto sa amin, Sek. Ano po kaya ang chances of winning ng Duterte Youth Party List kung umapala sila? Mahaba yan. Mahabang panahon ng ano niya sa Supreme Court. Actually. Suday, oo. Halimbawa, yung Anwaray party list, 10-year na kaso yun eh. Ganun No? katagal. Bago na finalize ng Supreme Court. Kaya natanggal yung representative. Yes. No? Kaya Ayan, baka- hindi natin sigurado May dahil president na pala eh. Ang problema nila, dahil existing yung disqualification, unless mag-issue ang court ng Supreme Court ng TRO, para wag munang ipatupad yun, disqualified sila habang nakaapila yung kaso. Pero yung COMELEC mismo may utos eh. Hindi i-declara yung first nominee muna nila in the meantime. Kasi ang iniiwasan ng COMELEC, umabot sa 20th Congress na jurisdiction, they're gonna lose it to the House HRET. RET, Tama. House of Representatives Electoral Electoral, Tribunal. Tribunal. Kaya binamadali nila. At Ayan. kung sakali na ma-disqualify sila at hindi aksyonan ng Supreme Court, yung mga nasa ilalim, katulad ng Abono party list, katulad ng Gabriela party list, papasok yun. At 4-piece, makakaroon ng isa pang Oo, seat. posible rin yun. No? Ayan, mahaba-habang usapan. Kaya naman, mag-reduce, reuse at recycle na muna tayo. Reduce to rubble na ang ilang residential areas sa Iran at Israel matapos silang magpalitan ng missiles. Sa huling balita, 8 Pilipino na ang sugatan sa Israel at isa ang nasa kritikal na kalagayan. Mars! End of the world na! Magugunaw na ang mundo! Mars, millennial to. Hindi to ang unang end of the world ko, no? Y2K, 2012, pati nga pandemic eh. Agay, I don't think this relationship is working. Feeling ko it's time na mag-break muna tayo. Oh no! This is the end of my world!
Ayoko ng mga ganyang pasabog na nakaka-end of the world. But Mamitsu, anong ganap ng Pilipinas sa kaguluhang ito sa Middle East at anong epekto nito sa atin? Alam mo, Sam, medyo nakakaantig na puso to dahil about 31,000 Filipinos are in Israel alone, ha? And sabi mo nga, 8 na yung na-injured doon sa Iran, exchange of missiles ng Iran tsaka ng Israel. At next week, mararamdaman natin ang buong Pilipinas, mararamdaman yung oil price hikes Yes, na more than 4 tama. to 5 pesos ang estimates. Yan, nagsimula pa lang. Eh, paano pa yung peso exchange rate? Yung mga other, yung may fair hike pang ano sa atin dahil pag may gera, may conflict, tumataas ang crude oil sa world market. At pag umabot na ng $80 per barrel ang bilihan sa OPEC, automatic na magkakaroon ng fair hike and everything follows. Yes. Yan ang epekto sa atin yan. Aside from the Middle East, the rest of the Middle East, ang mga Pilipinos, alam mo naman, mga OFWs natin, distributed all over the Middle East. At pag siyempre, mga families and relatives here, tayo ay naapektuhan sa kanilang mga nararamdamang mga pagdurusa dahil mag-evacuate, repatriate. Gumagastos ang Pilipinas niyan. Taxpayers' money pa rin yan. Magsasubsidize tayo ng mga naapektuhan ng gera. So, affected tayong lahat. Actually, baka mas malaki pa dyan sa 31,000 yung mga Pinoy dyan. Dahil Israel. yan yung mga legal eh. Yes. Usually ay mas malaki yan. Baka mahigit 50,000 pa yan. Yeah. Magaganda ang mga trabaho niyan. Hindi yan katulad ng trabaho namin ni Icho. No? Mas malaki. Mga caregivers sila, mostly caregivers. Mas malaki ang kita at saka benepisyo dyan. Pero kailangan din natin tignan yung broader picture. Nangyayari yan habang meron genocide sa Gaza. Na halos 60,000 na ang patay at mahigit kalahati mga bata at saka matatanda, Grabe. at saka mga babae. So, yun yung pinanggagalingan yan. Ikalawa, ay bagamat nakikisimpatsa tayo doon sa ating mga kababayan na delikado sa Israel, dapat talaga natin tulungan yan. Huwag natin kalimutan na ang bumomba sa Iran ay Israel. No? Dahil daw gumagawa ng nuclear power, no? Na pwedeng gawing nuclear bomb. Pero wag din natin kalimutan, may 90 nuclear warheads ang Israel, no? Na hindi ginagawa, no? Weaponized na. So parang hindi lang pwedeng banatan mo yung Iran, no? Dahil nga nag-offensive yung Israel na may 90 na nuclear warheads, no? At ngayon, parang pinag-iisipan ni Donald Trump kung sasama sila sa Israel para atakihin ang Iran. In 2 weeks' time daw. In 2 weeks' time. So, sabi nga mismo ng kanyang National Security Advisor, no? National Security Advisor mismo ni Trump, sabi niya, wala akong nakikitang development para gumawa ng nuclear weapon ang Iran. Nuclear, pwede yan, National Security Advisor. Binara ni Trump, pero doon mo makikita itong complexities ng mga nangyayari dito sa issue na ito. Hindi siya black and white. Kaya ngayon na nakakatakot yung trajectory na binanggit ni Sec Ronald. Di ba? Na nagsimula ito sa Gaza, nag-expand to Lebanon, ngayon Iran. Kasi ang nakakatakot dyan yung escalation eh. 'Di ba? Ngayon, Iran, 'di ba? Pero pag pumasok lalo ang US, merong potential na baka Mas kumalat sa lumaki. buong rehiyon. At pag kumalat sa buong rehiyon, mas grabe yung epekto in terms of oil supply, in terms of humanitarian cost ng mga apektado, at para sa atin, hindi na lang yung 50,000 na Pilipinong nandun mismo sa mga sa bansang iyon, pero nasa mga buong Middle Middle Eastern East na countries. pag-uusapan. Ano po Million kaya yan. yung stand ng Pilipinas dito? Eh, Ang member bansa tayo ng natin. United Nations, di ba? So, we abide by whatever the United Nations General Assembly Tama. will agree. Tama. Pero yung sinabi mo, Ronald, that 50,000 may illegal doon, no? Hindi, Eh, ibig may sabihin, ban estimate. Undocumented. Hindi, Oo, ibig pero sabihin I may mean, 31,000 ka plus Yeah. 20,000. Pero Tama. may deployment ban tayo doon eh. Nagtataka naman ako, bakit ang tayo naman, di ba, naghahanap kasi tayo ng mga OFWs namin, walang trabaho dito, so they try their luck abroad. Yun, niisip ko, bakit may deployment ban sa Israel and yet nakakalusot yung mga... Actually, mataas ang sahod doon. Yes, Maganda yung ang pati, pandon. oo, yeah. Oo. Mga benefits. At saka gustong-gusto ng mga Israelis yung mga Pinoy. Wala ng Dahil caregivers. maliban pa sa educated,
ay Mapagmahal. Maalaga. Maalaga, maaruga. diba? Eh, meron daw po tayo doon na 17 mayors. Kamusta Oo. na kaya sila? Kasi yung Israel government, nag-i-invite. Ako nga, buti lang, di ako Munti ka na bang nandun? mga ini-invite. exchange. Oo, may dyan. Na-burn toast theory ka kaya ka na dito. Grabe, oh. Yung una nagkaroon tingin ng... ko, pag nalaman ng Iran na nandun ka, hindi aatake. May mga invitation yan eh. In-invite yung mayor, saka yung mga ilang Department of Agriculture, yung exchange. Exchange, Oo, ah. yung mga magaling sila sa mga agriculture, di Oh, ba? desierto nga, di ba? Marami silang Nakakapagtanim sila eh. prutas, pero marami Tama. ano, di ba? Pero bakit ka na makikipag-exchange habang may gera sa Gaza? Totoo naman. Nakatabi ng Israel. Di ba? Habang may bombahan ang Lebanon at Israel. Parang tapang mo naman. Hindi they were caught in the middle. Kasi hindi mo na naprepredict yung nasa isip na Netanyahu mag-preemptive strike siya. O ano ba? Hindi, They ibig predicted sabihin, it. may gera na sa Gaza at saka sa Lebanon ng mahigit 2 taon na. Long-standing Oo, conflict na yan. oo. Maski ang Iran and Israel, matagal na yun. Noong October 2022 yata, nagkaroon din ng ganyan eh. Repeat na lang to. Okay, ilan pa lang yan sa mga pinag-uusapang issue sa bansa ngayong linggo. Kung may palag kayo, i-post nyo lang. Dahil kung may pera sa basura, maraming ganyan sa politika. At kasama ka pa rin sa mga usapan sa pagbabalik ng Politiko Talks! At tuloy-tuloy pa rin ang politaktakan natin dito sa Politico Talks. At syempre, the impeachment serye continues. At may mga bagong housemates. Bagong members ng pinaka-inaabangang political teleserye ng bansa. Narito na ang listahan ng mga abogadong kakatawan kay VP Sara Duterte. At ito na nga ang tanong. Saan nga ba nanggagaling ang budget na pampasweldo sa mga yan? Tanungin natin si Attorney Barry, kasi OBP dati Ako yan eh. yun ang magandang tanong, di ba? Kasi ako, wala akong pakialam kung kahit na ilang abogado kunin niya. Ang pakialam ko bilang isang taxpayer ay ginagamit ba ang public funds para dyan? Sigurado, wala nang confidential funds, di ba? Kasi hindi na sila binigyan ngayon. Pero Ako, sigurado ko, hindi galing yan sa budget ng Office of the Vice President. No? Sigurado ko yon. No? Pero, sabi nga ni attorney, wala naman kasing lawyer overload. Ibig sabihin, kahit gaano karami ang abogado mo, walang prohibition dyan. Pero, katulad nga ng tanong nyo, ay saan sila kukuha ng sahod? Alam ko yung iba dyan, yung acceptance fee lang mga 10-20 million na eh. Pero mga nagtototal lang mga 16 lawyers. Oo. tsaka, ang sweldo dyan, ang bayad dyan, time billing. Di ba? So, parang taxi yan. Di ba? Demetro. Metro yan. Pero ang swerte ni Barry tsaka ni ex-VP Leni Robredo, kasi policy ng former President Duterte, huwag kayong mag-i-impeach. Nakinig sa kanya yung mga alas niya, hindi in-impeach si VP Leni. Hindi natuloy kahit na may sinang Wala kayong 99. ginastos, di ba? So, rough estimate po, mga magkano kaya yung total na abutin sa 16 Hindi lawyers? nga natin Alam alam ko, kung sa iba-iba kasi yan eh. Iba-iba yan. Iba-iba yan eh. Pero, Undeclared. tama yung tanong nyo. Dahil kasi, kung si Vice President Sara ang magbabayad, walang problema. No? Ang problema lang doon ay kung yan ay nag-reflect sa kanyang salin. Na ayaw naman ipalabas ni Ombudsman Martires na appointed Maski ng nila. Supreme Court, di pinalabas ng SALN. Sila may mga scanner dyan eh. Ikalawa, kung yan ay pro bono, bawal yan. Papasok yan doon sa RA 6713, doon sa... Bakit? Bakit bawal? Bakit bawal pro bono? Dahil Indirect bribery. Indirect bribery yan sa batas natin. Hindi, as lawyer. Hindi, pero I argue. para ka nag-donate ng services sa isang public official. Oo, bawal basically. yun. Halimbawa, kung Lawyer?
halimbawa, kung may pribadong company na magbabayad doon sa mga abogado para maging abogado ni Lenny, ni Sara, bawal din yon. Bawal yon. Bawal din yun, no? Bawal din yun. Dahil papasok yan doon sa RA 6713. Yung Code of Conduct ng mga public officials at employees. Okay. Eh marami namang panyera to si Panyera BP Sara, di ba? Mga panyero-panyera. Kanya nga, hindi nga pwede yun eh. Kailangan ikaw ang nagbayad. Pag Kung sinabi out nila, of friendship. pag sinabi nila pro bono, illegal yun. Illegal pa rin Pwede, yun, maski friendship. pwede lang babaan yung singil, di ba? Diba? Sabihin nila, Discounted rate. 100 pesos ang bayad. Pero ako duda kung gagawin nila yun. Kasi una, law firm eh. Pag tinignan mo yung listahan kanina, may mga individual lawyers, pero merong law firm. Pag law firm yan, ibig sabihin, although nakapronta o nakapirma yung 16, eh, meron ka dose-dose ng abogado na nag-research dyan. Saka di ba, attorney, kailangan nila i-report yan? Eh, kailangan nila i-report. Kasi sa kanila- BIR, dahil professional fees. Tama. Yes. Kaya hindi yan ganun ka black and white. O ito, may tanong ako. Malakas ba o mahina ang lineup na ito? Mahirap magsabi yan. Eh, una, masasabi ko, eksperto na yung Porto Narbasa sa impeachment. Kasi sila rin yung abogado dati ni Joseph, former President Erap. At alam ko, nag-appear din sila kay Chief Justice Corona. Di ba? Pero Na-interrupt lang yung dahil kera. ang impeachment kasi hindi lang naman legal process yan, political yan eh. Halimbawa, pag lumabas yung ebidensya, Ayan. kung compelling yung ebidensya, kahit gaano kagaling yung abogado mo, no, ay boboto yung mga senador, hindi lang batay doon sa galing ng mga abogado, kung hindi gaano ka-compelling yung ebidensya Yung facts. para sa kanilang political future, para sa kanilang political calculation. At ano yung dating nun sa publiko? Kasi ultimately, yun eh. At kung maaalala natin yung mga previous impeachments, hindi lang naman yung technical weight ng evidence na tinitingnan eh. Ang tinitingnan, ano ba ang nagiging reaction ng mga tao doon sa mga revelations na lalabas sa impeachment Pero trial? nga, talo dyan yung galing ng Sigmund Fortune, di ba? Si Sig. Na-prevent niya yung paglalabas ng second envelope kay Erap. Anong ginamit sa kanilang Bumagsak technique? sa Erap. Hindi. Paano? Nag-walk out yung mga prosecutor. Nag-walk out yung mga prosecutor. Ayan, di ba? Yung presiding officer, si Chief Justice Hilario Davide, hindi man lang sinight for contempt. O, di ba? Talo tuloy. Magaling ang lawyers mo, pero naunahan ka ng EDSA 2 na walk out. Ayan. Di ba? Talo ka doon sa public opinion. Talo ka pa, although yung mga lawyers mo, mga di kampanilya, natalo doon sa mga illegal moves ng mga lawyers ng Tama. So kabila. kahit Tama. pumagaling yung mga lawyers, wala pa rin kasi Pag nagamitan ka ng political game, talo ka. Halimbawa, si Kaufman daw, magaling yun. No? Sabi nila. Pero parang yung lahat ng kanyang mga motion, talo eh. Pero sigurado So far ako, malaki naman. bayad doon. Oo, yun. Malaki na ng Equivalent bayad ng doon. 2 million ng kanya. Oo. Tapos, ang tanong dyan, bakit indigent si Digong? Ano, nag-file siya ng indigency, kaya binibigay siya ng 40,000 euro pantulong sa kanyang mga abogado. Kasi wala siyang dalang euro, galing siya ng Hong Kong eh. Hong Kong dollars ang dala niya. Tsaka Philippine peso, ikaw Kawawa naman. indigent, no? Oo. Ako pwedeng indigent, pero dating presidente, indigent. Oo. Hindi nga daw, hindi Hindi nga daw ilabas yung salin eh. Oo. Eh, pabalik-balik nga si Sara doon. Ang daming ang biyahe, 4 to 5 times Ikaw a naman. month ang biyahe. Ikaw naman, panyera naman siya eh. At saka business class yun. Hindi yun, hindi yun economy katulad Buti nga natin. kung business, baka first class eh. O balik po tayo sa mga lawyers. Ano po kayang tingin nyo magiging strategy nila sa impeachment kay... Siyempre, dapat lahat legal. Dalawa ang labanan dyan eh. Yung unang labanan, tatanggapin ba yan ng 20th Congress? Yung usapin ng continuity. Jurisdiction. Siyempre, yung si Sara, nag-file siya sa Supreme Court para hindi payagan ng impeachment. Dahil pag nasimulan, pag lumabas yung ebidensya, delikado yun. Sinasabi ni Trillanes sa mga bank account na galing sa mga drug lords at pogo lords. Yung sinasabi ni Las Cañas na reyna ng Tokhang. Yung sinasabi ng Panay COA. hearsay naman yan no? eh. Panay hearsay. Ano? Kawawa naman ng akusado niya, panay Hindi, hearsay. kaya nga, Heresy. Hindi, kaya nga kung lalabas yan, paano may hawak na cheque sa Trillanes, official na yan. Pag nilift yung bank secrecy laws, bubuksan yan eh. No? Doon magiging official Ako na yung yung record. exception ng impeachment sa Yan, bank, sa bank secrecy law. secrecy laws. Yun yung mahalaga ron. Ang question yun, paano nakuha yun? Meron siyang kaso ngayon. Saan paano nakuha? Thievery. Pilferage ng official Yung doc. kay- Privacy. Violation ng Oo. privacy law. Yung kay Las Cañas, hindi na yun hearsay. Official Heresy document na yun sa ICC eh. No, yung testimony niya. Affidavit. Tapos yung COA, Affidavit. official din yun. Yung notice of disallowance.
sa DepEd. Ito yung sila, saka sa Mary Grace OVP. Piatos. Oo. Parang chapsuy yung ginawa Wala niya. yun. Nandito na ako, chapsuy yung mga kaso. Ito po, last question. Oo. Paano kaya mananalo ang prosecution at defense? Hindi lang sa mga senator judges, kundi sa trial by publicity at Yan sa nga yung taong sinasabi bayan. ko. Trial by publicity, Si talo Holy ka dyan. Spirit, sabi ni Bato, na kasama niya. Ay mahirap labanan yun. No? Kung sino makakapagpalabas ng mas magandang kwento. Yun yun. Kasi ultimately yan, court of public opinion na magpiprevail dyan. Political yan. Teleserye nga, di ba? Impeachment teleserye. Talo ka sa public opinion. Pero Sam, huwag mong kalimutan, pag may impeachment, lahat ng Pilipino, abogado. Ayan. No? Diyan sa mga sari-sari store, diyan sa Lahat. At karinderya. yan, Opinion. at yung impeachment, Oo. ang numero May say. unong teleserye. Di ba Yes, sa panahon na oo. yun? Maluluma sila, Atty. Barry. No, wala yan, no? Bawat kanto boy, bawat driver, may legal opinion. Mawawala ng no? trabaho. Sa Facebook at sa Twitter, ganyan na ngayon. Kaya almost 90% sa mga survey gustong matuloy ang impeachment. Pero Oh, dahil pupusta ako. telenovela yan eh. Pero pupusta ako sa'yo, ang magiging best actress dyan. Sino? Si BP Sara. Aba, Siyempre. matindi. Oo. Kita mo naman yung mga... Siyempre, oo. Saka with feelings, with emotions. Balita ko yun, isa sa mga evidence sa pagpresent sa kanya, yung mga video niya. At syempre, hindi magpapauli ang ating palakang talker. O, sino yan? Yes. Tagpulan. Lagi nating pinapakita, Sek, Sige, yung sige. nagsasalitang maingay na Ganon. palaka. Ayan, mukhang may entry ang palakang talker natin, ha? Isalin na rin natin. Ayan, nasan kaya si palakang talker? Kukat, thanks Sam. Pero I rest my Nasaan ba si case. Palakang Talker? Gusto nilang yatang iparest Ayan, forever ito ni pala siya. PBBM si VP Sara. Kukat, dahil while may I fly ang presidente sa Osaka, ibinili niya ang bansa not sa VP na yun ang main job description, di ba? Kukat. But to some member of his cabinet, is this true? So passive-aggressive. Kukat. Palaka ba talaga yan? Parang hindi pa. Ay, tanong natin kay Barry. Ang Kasi ate ng palakang talker si talaga. Barry kasi dati kay spokesperson sa ni VP Robredo. And hindi ni Kahit minsan. Oh, di ba? Sa 6 na taon, Wala. na BP si Leni Robredo, Na kahit caretaker. minsan hindi siya So ginawang it's just caretaker. normal. If, oh, yeah. May nothing surprising, nothing Besides, extraordinary. hindi ba aalis si BP Sara pupuntang Australia. Australia? Di ba? Oo, Mag-a-attend daw ng rally. personal business. Oh, mag-a-attend daw ng rally na pre-Rodrigo Duterte. Di ba? Yes, Sa oo. Australia. Okay. Di ba? So, personalan ba yun? Ang na ano? hindi siya ang ginawang caretaker. Well, kung ikaw yung presidente, tapos yung vice president mo, tinetreaten ka ng assassination, no? Siya ba ang gagawin mong designated survivor, di ba? So, kung yung vice president mo, ang sabi, yung tatay mo, huhukayin, yung bangkay, at itatapon sa West Philippine Sea, ikaw ba naman ay kukunin mo yung Hala, so caretaker, is this di ba? karma? So, tingin ko naman ay kung ako lang sa lugar ng presidente. May dahilan, may Oo, dahilan. may Di ba? konti. May Ah, konti dahilan. di ba? Meron. Konti lang, no? Ako naman, nagtataka, bakit naman to si BBM, nagkakagera na sa Middle East, umalis out of the blue, pumunta ng Osaka, without announcement, without press into, Ano ba daw ang... biglaan, Ano ba daw ang Expo. gagawin? atin ng May World expo. Expo, Expo. sa DOT, may pavilion na open doon, at makikipag-usap sa Philcom. Okay. Parang, ganun. Lagi naman nakikipag-usap sa Philcom, di ba? And, Kung ano man bansa pag-uban. 34th trip na niya, foreign trip, since assuming office yon. Okay. Pero kay Sara, 4 na beses Per this month. month. Ganon. So, naghahabol. Nag-ano sila, Naghahabol. nagko-contest. Nagko-contest yung dalawa. Ikaw Buti ba, na dyan Sam, si... nakailang biyahe ka ba ngayong buwan na to? Wala pa, puro trabaho lang ako. Sir. Ikaw, nakailang biyahe ka na. Yan ang gusto Si ko Sek malaman. marami. Ikaw ang dapat namin tanungin, Sek. Oo. Pero mga pinupuntahan yan, mga Ukraine, mga ganun, mga Yeah. Iran. O, di ba sabi niya, may nakausap siyang Yeah. prime minister? Yan. Pumunta mo. Oh, sorry. Nakayanan. Talaga si Sek. Sorry Mga nakita kami ni Macron sa La Rotonde restaurant, no? Sorry, no? Nakita kami ni Chancellor Scholz sa Berlin, no? At saka si Prime Minister Sanchez. Grabe. Yun lang nakayanan, no? At least mga heads of state ang kausap Oh, ko. si Bongbong Marcos, di nakausap yun. Ikaw, nakausap mo. Eh. Mas wala kang connection sa pala, Sek. Oo. Si Ayan! Palakang talker, may isa ka pa ba? Meron pa ba?
May chika ka pa ba? Palakang kokak. Yes, palakang talker. Nasaan ka na? Ayan. May nagaganap ba talagang Aquino erasure sa Marcos regime dahil matapos palitan ng usa sina Ninoy at Cory sa 500 peso bill, tatanggalin na rin yata ang K-12 na sinimula nung panahon ni Pinoy. And I overthinking. Get ba na? Dahil hindi ako pink, hindi ako yellow, hindi ako red dahil ako'y isang green. At pag nawala ang K-12, K210 tayo! K210, K210, K210. You know, Sam. Kitang-kita naman na kulay green ka, palakang talker. Hindi naman kami nagtatanong. At si Sam naman ay pink. Fuchsia. Oh, Yan maganda. talaga si Palakang Kokak. Dapat yan, i-deport na yan eh. Actually, yung K-12, hindi lang naman yan desisyon ng isang gobyerno. Kundi yan Batas yan eh. Suggestion din yan ng international community para makahabol tayo sa standards. Pero it's a framework eh. Yung implementation niyan mahalaga. 6 na taon yung gobyerno ni Digong. 3 taon ang gobyerno ni BBM. 9 na taon. So, baka ang tanungin ay yung konsepto ba ng K-12 na gusto rin ng international community o yung implementation ng K-12? Yeah. Dahil pag tinignan mo, halimbawa yung DepEd nung panahon ni Digong, ano ba yung naiisip mo? Yung skandalo sa laptop, no? Yun yung naiisip mo. Ibig sabihin, may mga problema. Pero yung problema, hindi dahil sa konsepto ng K-12. Yung implementation. Yeah, yeah. Lahat mo naman, batas dito sa Pilipinas, ang problema, enforcement, implementation. Eh, tsaka ano naman yan eh, may learning crisis tayo. Eh, bakit tatanggalin yung K-12? Tama. Di lalong lalala. Remove grades 1 to 5, hindi, grade 5, hindi makabasa. Na actually, yun yung issue eh. Kasi nga, even yung mga shortcomings natin sa mga international assessment, di ba? Yung functionally illiterate ang karamihan ng mga naging estudyante. Hindi problema yun ng K-12. Problema yun nung quality ng basic education mo. Kasi yung dinagdag ng K-12, senior high eh. Oo, para yung Pero kung bago ka umabot ng senior high, wala na yung pundasyon, di ba, na maayos, na nangyayari at the elementary school level. Eh, yun yung problema. At actually, kaya nga meron tayong EDCOM ngayon, di ba, na nire-review. Part two. Oo, nire-review ng mga eksperto. Tapos na yun, Yung ano, tapos na. at di ba, maglalabas na ng parang mga batas na propose nyo, Mga proposals, amendments. di ba, et cetera. At K-12 law ay kasama doon sa proposed amendments nila. Kasi nga yung kinocomplain ng business sector, yung senior high school, di ba ang idea nun, para employability. Dapat. Di ba? Yes, Ay tama. mukhang hindi sa satisfy yung skill set. Kasi dapat nagkakaroon din ng skills matching eh. Ibig sabihin, yung ginagawa mong available na pwede mong ituro at the senior high school level, dapat yun yung hinahanap ng mga Yes. pwedeng pasukan. Tama. Oh, Eh bakit nga po ba hindi yun yung ine-employ ng mga companies, yung mga K-12, mga senior high graduates? Kasi nga yung quality of education, doon pa rin bumabalik ang Halimbawa, problema. yung findings natin, functionally illiterate, hindi nakakaunawa, no? Yung ating mga kabataan. Sabi ng World Bank, 91% ang ating learning poverty. Kaya nalampasan tayo ng Vietnam eh. Ang learning poverty sa Vietnam ay less than 20%. Kaya nalampasan nila tayo in terms of development. Sila na ngayon ang number 5 dito sa ating rehiyon, Southeast Asia, tayo number 6. Kung hindi natin aayusin ang ating education system, lalampasan tayo ng Cambodia, no? At mauuna na lang tayo sa Laos. Kaya laos talaga tayo. Joke Kung na hindi hirap natin yan eh. aayusin, no? Joke na hirap yan. Pag tayo naungusan ng Laos, Wala na talaga. Laos na tayo. Hindi, saka kailangan natin intindihin, hindi lang to usapin ng education eh. Malaking aspect yung nutrition eh, di ba? Papasok ka sa elementary, tapos wala kang nakain. Gutom ka, kahit anong ituro sa'yo, hindi papasok sa utak mo yun. And actually, yung palang kakulangan ng nutrition sa first 2 years na mula pagkakapanganak, may epekto yun sa brain development. And madami ng mga pag-aaral na ginawa na in-identify yun as one of the problems na kailangan nating i-address. Halimbawa, kung di ako nakapagmerienda kanina, tahimik ako rito. Walang Hindi na ako energy. makakapagsalita. Walang Diba? energy. Paano yung mga bata pa? Di ba? Ayun nga, Paano naman poverty yan pa rin naging eh. problem, Mamicho, Attorney Sec? Wala pa nga K-12, gutom na nga yung mga bata. It boils down nga sa poverty problem natin. Mataas pa rin ang ating poverty incidence.
out of 110 million Filipinos, imagine mo, almost, sabi nila, pag mamayabang na, nababa na yung poverty incidence sa Pilipinas. Di ba, dati maabot tayo ng 40. Ngayon, medyo nasa 29 daw tayo. Di, mabuti, well and good kung totoo yun. O baka naman iniba lang yung formula sa Oo, di ba? pag-compute. Yung pagkukompute, window Eh, tayo nga dressing. daw ang fastest growing economy Yes. dito sa Southeast Asia, di ba? Oo. Pero yung kanilang economic targets, pababa ng pababa. 7%, 6%, 5%, no? Pababa ng pababa. Pero walang ginalaw doon sa economic team. Hindi ba meron tayong mga targets for 2030, yung UN Social Development Goals? Hindi ba SGP, dapat SGP fixed na yun? yun. Di ba Yes. na inaabot? Bakit? Pilipinas to eh. Okay. Calibrated daw. Recalibrate. Parang wala na, yun eh. Inasagot eh. Saan bansa ka ba nakatira, attorney? No? Para Sa ka- Monday daw, magkakaroon ng recalibration ng economic targets. Kasi di ba, sa July 25, fourth SONA ni Presidente Marcos, and they're preparing the figures. So, ma-recalibrate yung mga economic Ibig targets. sabihin, babaguhin yung terms of preference, no? Para kunyari ay mas mataas. Ganun lang naman yun eh. Yeah. No? Sugar Di ba? coating, window Oo, dressing, what have you. Okay, balik po natin do sa topic ni Palakang Talker. Ano ba yung topic niya? May erasure po Joke, ba joke. ang Erasure. Aquino legacy? Ay, Oo. ayun ako, hindi naniniwala namang erasure. Baka si Barry tsaka si Ronald, kasi mga, ano to dalawang to eh. Well, tinanggal yung celebration ng February 25. Hindi na siya dahil official. nag-Sunday. well, Last year, it fell on a Sunday. Daw. Oh, so ngayon, Monday, babalik yun. Eh, Natin. Yun lang naman simple Next reason. year ano daw, eh. Mamichu. Doon nga sa pera, pinalta na ng hayop eh. Hindi. Doon, actually naiintindihan ko eh. Mas madami namang hayop sa gobyerno ngayon sa bayani. So tama lang. Alam mo, sabi Pero bakit usa? Dapat siguro ginawa nila buhaya. No? Pwede, Bakit pwede. usa? Pero yung mga Diba? magulang ko, nagagalit sa nagdaganon. Masama daw yun, nakakabigat ng buhay. Kaya I agree yun eh. Masama yung ganun, nakakabigat nga ng buhay yun. Nega. Oo, Susunod, nega, gawin ganun. ulupong o kaya mga buhaya ang ipalit do sa pera. Yun, tanggap ko pa yun. Maganda naman eh. Pero Makaka-relate. usa, ayaw mo tanggapin. Ngayon, usa. Kawawa naman yan. Yung agila. Oh. Napakabait ng usa. Eh, sa bagay, malaking babae ng gobyerno sa Hacienda de Luisita. Ay, ayun man. Yun nga. Ilang bilyon, di ba? 24.0. Di ba may Supreme Court ruling kaya nga si Corona pina-impeach nyo eh. Ay, hindi ah. Di ba? Kasi si Corona Wala ka pinalaman dyan. yung Hacienda Luisita siya nag-pen noon ng ruling. Correction. Naibigay yung Hacienda Luisita sa magsasaka nung panahon namin. Eh, Oo, oo. kasi nga, ang Nung ginawa sa panahon CART namin. law, Oo. dapat i-distributor land. Anong ginawa nila? Piping Kuhangko, congressman siya noon. Stock option plan. Hindi pa namigay ang lupa. Stock option Eh, plan. Tayo pa nga na magbabayad sa kanila. linawin natin. Papayag ba natin. tayong taxpayers na tayo pa magbabayad? Sila na Linawin- mayayaman na sendero? Linawin natin, mortal na magkaaway, si Pinoy at saka si Peping Kuhangko. Totoo naman yun. Kaya hindi siya nakapasok sa Malacanang nung presidente. Si Pinoy, magkaaway yun. Di ba no? merong KKK, kaklase, kapagana, kaibigan, yan. Kasama pa Kabarilan. rin yan. No, kabarilan. Kabarilan. Doon yata ako nakasama eh, sa kabarilan. Grabe! Oh, may AK-47 nga. May cash siya na ito, Ano masama sa AK-47. kabarilan? Oh, di ba? Legal naman yun. Basta may lisensya. Pero wala kang... Kahit ni-report ng Philippine Star na hindi illegal yung aking AK-47, no? Una-una hindi AK-47 niya, di ba? Oo, CZ ang tawag doon. Nakakatakot yung mga barilan. O, naka-live tayo ha. Baka nakakalimutan nyo lang po. Ayan, sa mga poly-talkers natin ngayon na nanonood sa YouTube, tuloy-tuloy lang po kayo sa pag-comment ha. Dahil tuloy-tuloy din ang usapan natin sa pagbabalik na... Politico Talks! And welcome back to Politico Talks. At syempre, bago tayo magtapos, ano nga ba ang pinakamahalagang political issue ang bumulaga sa atin this week? I think for me, dahil bilang kabataan at part pa ng youth, sabi ni Mamicho, hanggang 35 pa, medyo malayo pa tayo dyan.
Siyempre, ang pinaka nagsastruck talaga sa akin is, of course, yung education, yung K-10, yung K-12. Of course, wala naman akong gusto kundi mapabuti ang educational system dito sa bansa natin. Kaya po nananawagan po ako dyan sa mga gumagawa po ng ating batas at nagpapapasa na ating batas ay sana po gawin nyo kung ano ang natatama para sa ating mga kabataan. And of course, against poverty and education, gaya ng sabi nila. Okay, it's time to ask you. First, Sec, anong pinakamalagang issue for you this week? Well, sabi niyo nga kanina, no, ay napakarami nating basura. No? Napakarami nating basura na nakikita natin sa napakaraming politika na nangyayari. Napakayaman natin sa politika. Pero baka dapat yung politika natin ay maglingkod sa tunay na kaunlaran. Hindi lamang nung Tama, kasalukuyan, kung hindi ng mga kabataan. Yes. Yung kinabukasan ng susunod na henerasyon na nakita natin medyo naging aktibo dito sa midterm election. No? At nagsisimulang maging aktibo going into 2028. Sana yung ating mga politiko, yung mga bungguan sa ating politika, ito yung main consideration nila. Yung ikauunlad ng ating susunod na salinlahi. Yan. Oh, Mami Chu. Ako naman, yung sa ongoing crisis ngayon sa Middle East, sana naman yung ating mga politiko, government officials na lang at large, we should focus on their job on trying to protect our countrymen, That's right. sa OFWs, yung ating Philippine economy. Huwag silang makokot flat-footed. Ang dami namang emergency, ano yan eh. Dapat alam na nila yan, nakaprograma na yan. So dapat, at this time, simulan nila, dapat nilang gawin. At huwag sana tayong mawawala sa pagdarasal sa Panginoon na sana naman ay huwag magkaroon ng World War III. Ako laki ko dinadasal yan. Peace. Pag magkaroon naman yun, hindi na natin mararamdaman eh. Pag tinumaan tayo ng misa. Parang ayoko ata magkaroon ng ganun, Sec. Parang natatakot yata talaga. Parang ang dark. Ang dark niya, Sec. Medyo dark humor ata yun. Holy Spirit na nga ini-invoke ko eh. Ikaw talaga. Problema kasi si Bato nag-i-invoke. Oh, ayan, attorney. How about you? Baka kayo magulat kayo sa take ko. Baka isipin nyo mababaw. Pero meron kasing implikasyon eh. Ako ang tumatak sa akin this week, yung pagdepensa ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang pag-share ng AI-generated video. Hindi lang kasi tungkol dun yan. Babaw diba? nga. Tungkol ito sa mas malalim na issue ng disinformasyon sa social media. Okay. Karamihan ng mga Pilipino ngayon at mga tao sa mundo, ang pinagkukuhanan na ng balita, hindi na dyaryo, hindi na radyo, hindi na Aray TV, social media. Even yung mga TV shows natin ngayon, meron ng social media presence kasi karamihan ng tao nandun. Yes. Pero ang problema sa social media, laganap ang disinformasyon. At nakakatakot lalo na ngayon na meron tayong teknolohiya na makapaggagawa ng mas realistic Parang na mga totoo. peke. Di ba? Parang totoo. Pero kung ang isang mataas na opisyal, ganun ang ugali, ganun ang attitude towards sa pag-share ng disinformation, ano bang aasahan natin sa mga ordinaryong mamamayan? Imbes na dapat nilalabanan natin, di ba? At nag-i-insist tayo na dapat meron tayong standards na sinusunod. Na para dapat yung totoo pa rin ang makikita natin para hindi malinlang ang tao sa social media. Bakit natin didepensahan yung ganitong klaseng kasinungalingan? So ako, mababaw pero merong malalim na I implikasyon second para the sa ating motion, hindi demokrasya. mababaw. Sobrang Tama, baba nga ng standards natin eh. Pababa pa ng pababa. No? Yung iba, ginagawa ko na nga, naghuhukay na nga ako eh. Dahil sayad na eh. Huhukayin ko na para hindi ako ma-frustrate sa mga standards. And with that, thank you for choosing us whenever and whenever you are watching. Dahil kasama namin kayo lagi, mga Politalkers, sa mga usaping political, kung saan ang drama ay totoo. Ang katotohanan ay pinagtatalunan at ang mga pangako, huwag tayong masyadong umasa masyado. See you next week, Politalkers, dito sa Politico Politico Talks!